Paano kung paulit-ulit kang niloloko ng asawa mo? Kailangan pa rin ba itong ipaglaban o tiisin? Hello! Kamusta po ang bawat isa? Pinagpalang araw at pinagpalang gabi sa mga... Depende ho sa oras kung kayo nanonood. And Kuya Erwin, salamat po na nandito kayo ngayon. Oo. Ngayon, mura lang kasi pamasahe dito. Pero alam niyo po, may February na naman, di ba? Buwan na naman ng pag-ibig at sabi nga lang, buwan ng pagmamahalan. Kaya nagmamahalan lahat, mga presyo, pati mga gastusin. Alam niyo, sa ngayon po, pasensya na po kayo. Kami dalawa lang ni Erwin sa ngayon ang nakikita ninyo. Kasi po si Ate Tosca, medyo iba ho ang direksyon ng Diyos sa kanya ngayon. Kaya baka hindi natin siya makasama ng pansamantala o kahit pansamantagalan, hindi natin alam. Unless si Lord po ang... Siyempre, si Lord lang naman pwede magbalik. Kaya naman, umaasa kami na ibalik siya ng Lord, no? One of these days. Pero ganun pa man, mapalad pa rin tayo. Kasama pa rin po natin si Attorney Hannah. Ayan, praise God. At hindi lang yon, meron ho pang parang anghel na hulog ng langit. Ayan. Kumaga sa English fallen angel. joke lang. Na ibinadala ang Diyos sa atin. Mga matutuwa kayo pag nakita niyo siya. Hindi ko lang alam kung nandito na. Naputol lang yung pakpak eh. Hindi ko lang alam kung nandyan na siya kasi baka late eh. Ayun na pala talikod eh. Kaya... Kanina po ako dyan. Ako ba hinahanap ninyo? Opo, kasi siyempre, kaya pala, Kuya Erwin, mayroong medyo iba aboy. Aboy, pabango ba? Inaantay niyo ako. Kanina pa ako madaling araw dito. Ako po naglinis dito. Ay, ganun ba? Ako, pasensya ka na. Opo. Ay, opo. Ayan, yan nga po si, meliho kami kasi, hindi pala hulog ng langit na fallen angel, kundi talagang anghel mula sa langit. Opo, Ayan. Pastor Bong, ang ganda po na intro niyo. Kaya lang, parang di ko gusto yung Fallen Angels. Binawi ko na. Pero ano nga pa pangalan mo? Ay, ako nga po pala si Berwin Bailey. Apo, morning po. Morning. Ayan, kasama po natin ngayon si Berwin. Kuya Berwin. Kaya ulitin ko, si Kuya Berwin, ako po si Kuya Bong, ako si Kuya Erwin, at si Attorney Hannah. Para Ate Hannah talaga yan. Kasi ATTY. Bata pa. Pero Attorney Hannah kasi ATTY. Ayan po. Sige. Naku, yaman din lamang, Berwin. First time mo dito sa amin. And siyempre, praise God na hindi ka na lang magiging first time, kundi magiging kasama ka na namin. Uy, palagi. praise the Lord. Hallelujah. Ibig Yun, sabihin, depende yun mamaya. Audition pa lang pala yun. ibig sabihin ikaw sasagot lahat ng mga tanong. Ayun. So, hindi, actually, siyempre gusto ko rin namin makilala ka ng mga tao. Ang gagawin natin, yung mga tanong sa NGL na medyo marahil kung meron kang napagdaanan na ganun, kwento mo na lang din sa amin para makilala ka namin. At the same time, nabibigyan din natin ng payo yung mga kapatid natin na humihingi ng gabay no, sa payong kapatid. So, simulan na po natin. Pero, Kuya Erwin, yayain mo naman sila mag-subscribe. Mag-subscribe kayo dito sa Payong Kapatid. Push the subscribe button nandun sa inyo. At mga notification para nanonotify kayo kung ano yung mga bagong mga episodes namin. Yung praise God. Thank you. O sige po, simulan na natin. Kasi dito pinadala sa atin yung mga questions. Na-miss ko tuloy si Tosca kasi sa taga-basa mga ganito no? Mahirap pala. Di ba? Ayan, di bale. Ito po. Kasi Kuya Berwin, tsaka Kuya Erwin and Ate Hannah, mayroong tanong dito tungkol sa paano kung paulit-ulit kang niloloko ng asawa mo? Kailangan pa rin bang itong ipaglaban o tiisin? Yan. Yun yung ang hirap no? Kasi ito tungkol to sa mga kasi February na di ba? Pero pala ganun, paulit-ulit na niloloko, alam niya, nasabihan na niya siguro yung asawa niya, pero paulit-ulit pa rin. Ano kaya panloloko ginagawa?
Ewan ko, Kasi hindi nilinaw. Baka assorted na po yun. Kasi paulit-ulit na. Tsaka normally, ang panloloko tinutukoy, Fidel. yun, ng lalaki, ng bababae. Kasi di natin alam kung babae to lalaki, no? So, pwedeng ng lalaki, ng bababae. Pare, ikaw, na-experience mo ba yung mga ganyang Apo. Paano bang naging karanasan mo? Kunyari kung sakali mang tulungan natin Apo. ito. Maganda pong tanong yan, yung sa na-experience, yung kapatid natin na nagtanong. Una sa lahat, Pastor Bong, Pastor Erwin, kapatid, maraming salamat po sa pag-welcome sa akin. Kahit alam ko pong audition pa lang po ito, hindi ko pa alam kung makakasama ako sa susunod. Ay, okay po. So, praise God. Pastor, hindi ho yan nakatago na nangyari sa buhay ko, yung ganyan. Sa aming mag-asawa, yung when it comes dun sa terms na paulit-ulit na nagkasala yung asawa ko, o ganun din naman ako sa kanya. No? Hindi lang na-highlight nung araw. Pero mabigat po kasi yung paulit-ulit eh. Yung ang isa masakit na eh. Pero ito paulit-ulit pa. Totoo po yun. Dahil siguro yung kasalanan, talagang yung kasalanan, dala ng diablo yan para mag-enjoy yung taong mahina eh, di ba? So kaya nauulit-ulit. So same thing ho, nangyari sa akin yan, Pastor Bong. Sa aking, hindi lang sa aking kasalanan, kundi yung testimony namin ng mag-asawa na hindi siya unusual, hindi siya pangkaraniwan, na yung pong misis ko noon, nahulog sa kasalanan. At there are times na kaya ko rin masabi na Pastor Erwin na naging umulit, dahil nabulag po yung asawa ko eh. Sa gandang lalaki mong yan? Pastor, hindi naman po sa pag-ano. Hindi ako makapaniwala eh. Wala naman. No. Pastor, hindi naman sa nagmamayabang. Maliit na bagay. So, nagulat ako ha. Opo, so ganun po yung nangyari. So siyempre, ang kasalanan nga po ay nakakabulag, di ba? So ganun po yung nangyari sa aming mag-asawa. So nag-umpisa sa maliit, so pakikipagkita, pakikipag-usap. So ako naman, nagkaroon din ng kahinaan at pagkukulang. Sa tingin ko na sa mga ganyan sitwasyon, hindi naman magbubunga kagad yan ng problema kung walang pinag-ugatan. So tingin po, ganun po. Okay. Siguro ito, no? Kasi maganda yung sinasabi mong yan. Kasi dun sa payo, di ba pag humingin ganun, paano kung paulit-ulit? Ngayon, ang dapat natin munang hanapin, bakit siya umuulit? At anong pinag-ugatan? Di ba? Alam mo, sa lahat ng problema, importante yung malaman natin saan nagsimula. Parang sa gayon, dun natin sagutin, ayusin. Kasi agad-agad, ang dali natin sabihin, ay, suko na ako. Hindi ko na ito ipaglalaban. Iba naman, hindi na ipaglalaban kasi hindi na rin na alam gagawin. Iba naman, titiisin na lang, pero hindi naman kailangan ganun eh. Kailangan, hanapin mo yung pinaka-problema at ayusin natin. Di ba? Kaya buti na, dito si Kuya Erwin. Kuya Erwin. Pero sinabihan mo ba yung asawa mo? Ay, opo. Sinita mo siya? Opo. So nagkaroon, opo. Anong reaksyon niya? Siyempre, sa una po, dahil tao, parang tayo rin, no? Sa una, na-enjoy pa natin yung kasalanan. So, inuulit niya pa po. Hindi pa po siya may anak sumusunod na kayo sa nun? akin. May anak na po kami nun. May anak na po kami nun. Oo. So, umuulit po siya. So, may katigasan ng ulo. Gano'n. Ay, katigasan. Opo. Kumbaga ganito. Sa kwento mo, Erwin, nakita ko, una sabi mo, parang napabayaan mo rin. Opo. Tapos nahayaan, nagsimula lang sa mga konti-konti Opo, lang eh. Di ba? konti-konti. Parang kita-kita, Opo. ganyan. Opo. Uso na ba yung mga text nun? Meron na po. Meron na po. rin. Opo. So, medyo nagsimula na sa Opo, text-text. opo. ganyan, Social media na po yan. Ayan. So, ito. Siguro Kuya Erwin, tingnan natin yun, yung angulo na yun. Oo. First, it takes two to tango. Mm. Bago mo mangyari yan, meron mo nang pinag-ugatan. Tama po. Okay. Yung pagkukulang mo, at least nakita mo agad, no? Na, ako parang napabayaan ko na siya. Opo. Kasi may mga tao na they get involved into relationship because they have to. Pag they have to, sila yung naghahanap eh. Kasi dahil sa kulang. Yung Correct. may hinahanap sila, hindi na natagpuan sa asawa nila. So they look for someone else. Tama? Yung mahirap yung they want to. Yung mahirap yun. Kasi gusto nila yun. Parang kahit anong gawin mo, hinahanap-hanap nila yun. Yung parang yung feeling na parang lagi silang pwede pa. Opo. Ayun. So, isa-isahin natin. So, based doon sa problema, malawak siya, hatiin natin. Okay. Doon muna doon sa they have to. Kasi ano yung kailangan nating maitulong
No, kung kailangan. May pagkukulang yung tao. Nakaramdam sila ng pagkukulang kaya hinahanap nila sa Sa ibang tao. Yes. So they have to. Kasi may need naman lahat ng mga tao eh. Pag hindi niya nakuha sa asawa niya, kukunin niya sa ibang bagay. Maaring hindi agad sa ibang lalaki o babae, maaring sa shopping, sa kaibigan, sa pamilya, pero hanap-hanapin niya. Yes. Ikaw, attorney, dahil siyempre, palagi ko nagka-counsel ka rin sa mga, di ba, legally, yung mga, siyempre, mga ganyan, mga issues ng annulment, mga ganyan, ano? So, ano yung mga na-encounter yung problema sa ganyan? Yung nakikita mong common na nangyayari sa kanila? Kadalasan po dyan, ito ay nagmumula maaari sa mga psychological na incapacity, 'di ba? Halimbawa, pag sinabi kasi natin psychological incapacity sa mata ng batas, talagang nagsimula yon sa umpisa pa lang ng buhay niya, maaaring setup ng pamilya, hindi niya naintindihan kung paano ba ang konsepto ng pamilya, paano ba ang konsepto ng role ng isang tatay, ng isang nanay, paano ba maging anak, paano ba maging asawa. So, minsan may ganun tayong sa environment natin. So, kaya papasok doon yung grounds for nullity of marriage, pero dapat nagsimula yung ganong incapacity na makomprehend o maunawaan yung obligasyon ng marriage before the marriage. Pero kung sabi nyo nga may at fault, diba? Minsan, meron namang mga pagkakataon na kung saan gumagante. Diba? Parang mambababay na lang ako, gagawa na lang ako ng mga bagay na to kasi ginto ka eh. Diba? So para just to have revenge. Siguro yun yung dapat siguro pag-usapan. At hindi agad magdulot ng mas malalim na pagkakawatak. Kasi maaaring yung maliit na bagay na yun, lalaki, na magiging ground na parang intolerable na sa atin na hindi ko na kaya to, paulit-ulit na lang. So, gaya ng nabanggit ni Kuya Bong, tama na kailangan unawain natin kung saan nagsimula. Pero may pagkakataon naman na pakiramdam natin sa isang babae. Usually, ang kadalasang pinoprotektahan ng batas patungkol sa pang-aabuso at paulit-ulit na lang, yung mga kababaihan. Meron tayong mga tinatawag na battered woman syndrome. Na talagang paulit-ulit na lang sa sinasaktan, emotionally abused, physically abused, 'di ba? So, kailangan case-to-case basis, pero ang pinakamahalaga doon hanggang saan nga ba dapat, Kuya Bong, Kuya Erwin, Kuya Berwin, yung boundary ay teka, ito na yung boundary para sumuko na ako. Kasi ang batas, nag-o-offer siya ng maraming solusyon. May criminal, may civil, pwedeng may nullity of marriage, pero saan ba dapat ang boundary ng isang tao para masabi niyang suko na ako, magpa-file na ako ng kaso? Pero actually, yun yung parang basically yung tanong no? Saan yung boundary? Pero bago ko ituloy yung usapan na yan, gusto ko muna magkaroon ng konting maintindihan natin na may balitang maganda kasi. Kanyari, sa inyong case, naayos kayo no? Naayos kayo. Opo. So yun yung ating gustong mangyari na hindi lang tayo basta tumuguko na lang. Kasi in terms of how, yung limits, hanggang kailan to, I would rather, parang think of, ayusin ko muna. Ayoko sumuko Kasi ang nature ng Christian life sa akin sa pagkaintindi ko, ang Diyos ko victorious Di ba? So, I don't want to, to focus on yung failure. Gusto kong mag-focus sa Diyos na merong solusyon, na may matagumpay. Di ba? Sabi nga ni Lord, di ba? We are more than conquerors in Christ Jesus. So, yaman din lamang buwan ng pag-ibig to. Siguro maganda yung sinabi mo na bago pa yung kasal, dapat maliwanag na no? So, ayusin natin muna. Di ba? Kunyari, sa marami, pumapasok sa isang relationship dahil hindi sila sapat. Yes. Naghahanap sila ng pamuno. No? Kaya ako gusto yung sinabi ni Sidney Harris. Sabi ni Sidney Harris, sabi niya, yung kasal, nagpapahiwatig o nagpapatibay kung ano ka nung binata ka pa lang o dalaga. Kaya kung hindi ka masaya ng dalaga ka at binata ka at nagsama kayong parehong malungkot, lungkot plus lungkot, ay lungkot na lungkot, di ba? Di ba? So ngayon, patay ka, hahanap ka pa rin ng kasiyahan. So, ito po, payo lang po namin mga kapatid nyo bago kayo mamili ng asawa o bago kayo mag-isip mag-asawa, ang tanungin nyo, masaya ka ba bilang isang dalaga o binata sa Diyos? Kasi pag di ka masaya, magdadagdag ka lang ng panibagong lungkot. No?
Kuminsan yung kasiyahan na hinahanap nila, hindi sa nalulungkot sila, kundi yung excitement na nagtatago sila. Exciting yun eh. Oh, ngayon, pag ganun ang mindset mo, isipin mo rin yung consequence. Oy, exciting nga, kung exciting, pero once na nahuli yan o maging malabnaw na yung relasyon ninyo, wala nang excitement yung relationship mo sa iba. So, isa So dahilan parang yun. ang sinasabi niyo kay Erwin, yung pag-ibig is not feelings of excitement. Oo. Tama, no? Kasi importante yun, no? Dahil kailangan, commitment yun eh. Commitment. O kasi kunyari ko, Erwin, ikaw, binata ka na ulit eh. Talaga? Kasi siyempre kayo dalawa, mga dalaga, binata. Oo. Eh, ako kasi mesa kami ni Berwin eh. Masaya-masaya kami kasi mesa. Nangiingit ka yata eh. Pero hindi, what I'm saying is, imagine nyo kung hindi yun agad ang mindset nyo, commitment, no? Parang pag may problema, suko na agad, Oo. no? Yun yung excitement lang. Excitement of the, Kasi in reality, yung excitement last only for a few years. Oh. No? Kasi naalala ko sa pag-aaral ko sa psychology, 2 years lang pinakamatagal eh. Na infatuation. Oo. At saka, hindi nila iniisip yung kabuuan, yung kahihinatnan nung ginagawa nila. Ang iniisip nila, excited lang sila. That's it. Mababaw na relasyon yun. So, hindi ka rin masaya eventually. So, doon ka maghahanap ng bagong excitement. Oh. Okay, so balik tayo doon sa tanong. Na, siyempre, before talking about boundaries, simulan natin sa huwag kang papasok nang hindi ka ready. Now that you are already there, di ba? Nagdesisyon ka na, namili ka na. Ayan. Ano ba yung pinasok mo? Ayan. Dapat maliwanag yun. It's a covenant. A relationship is a covenant. No? More than a contract. Hindi lang ito kontrata. Ano ba difference ng Kuya Erwin ng covenant sa contract? Ang contract, unang-una may tawag mo dito? Yung katapusan, may timeline yan eh. O may hangganan, contract. So may expiration date yan. Ang covenant, usually for life yan, covenant. Kaya yung covenant ni Lord sa atin, for life yun eh. Dapat ganun din yung covenant Eternity natin. pa si Lord, no? Oo, eternity Sarap pa. naman. Oo. So yun, isa sa mga differences ng covenant saka kontrata. Yung po, di ba, Kuya Bong, Kuya Erwin, yung kontrata po, meron kang mga gusto sa kontrata ninyong dalawa na pabor sa'yo at yung isa naman, kaugnayan mo sa pagpirma ng kontrata, pabor sa kanya. Ang hindi susunod doon, parang gulo kagad o kaya legal case kagad. Kasi kontrata eh. So basically, yung kontrata parang ginawa based on distrust. Correct. Baka hindi mo gawin eh. Correct. Baka hindi mo ibigay gawin. yung side mo. Correct. Puro pansarili, kumbaga. Yung covenant, Lord, kasama ka namin dito. Ikaw masunod dito. So based on trust sa Lord. Opo. Oo, Opo. tama. Ganda nga. Ganda nun ha. Opo. O kasi totoo, hindi alam ng marami yan eh. Oo. Yung kontrata, ginawa mo dahil hindi ka nagtitiwala sa isa't Opo. isa. Opo. Yung covenant, ginawa mo dahil nagtitiwala ka sa Diyos na kasama nyo doon sa covenant na yun. Opo. Naku, napakaganda Kaya- paalala yun. Mga kapatid, gusto ko na maintindihan nyo ito mabuti, no? Yung relationship na meron kayo ngayon, kung sino man yung dumadaan dito, covenant yan eh. Kasama ang Diyos. Naalala ko tuloy sabi ng Lord, what God has put together, no man can put asunder. No? So kung covenant yan, katulad sabi kay Erwin, it's for life. Tama? It's for life. So, importante na ilagay na natin sa isip natin yon na when we enter into a relationship of marriage, meaning, yan ay walang sukuan. Opo. Walang sukuan. So, tanong doon, titiisin ko ba o ipaglalaban? Oo. Walagay ko ipaglaban mo. Walang sulian. No guts, no glory. No pain, no gain. No return, no exchange yan. Ngayon, para naman hindi ka naman ng malungkot, ay, ganun ba yun? Di ba? Parang, anong pwede nating gawin para makabalik? Paano ko matitigil yung panloloko sa akin? Paano ko masusolusyonan naman yung relationship namin? Alam ka namang magtiis na lang ako forever. Di ba? Ang labo naman nun. Actually, yan ang totoo, no? Don't ever make any decision. Kasi yung decision mo at the end of the day, you cannot run away from the consequence eh. Kaya you better decide properly and wisely, no? So, yun lang, isa pang dagdag payo. Pero ito, anong pwede nating gawin para to make sure na hindi naman mag-end ng tiisa na lang? No?
Siguro Kuya Bong, no, parang para balansehin din natin na hindi ilalaban ko to. Pero minsan kasi may psychological effect dun sa biktima o yung taong isipin mo 8 taon. So parang pagtitignan mo, kahit pa ilaban niya, parang pakiramdam niya namatay na siya sa sarili niya kasi nawarak na yung self-confidence niya, yung identity niya sa Panginoon, 'di ba? So parang hindi niya ma-rebuild. So may pagkakataon na even if ipaglaban natin, parang ito ba ay endangered na minsan sa buhay natin. Siguro yun yung mga boundaries din natin na dapat i-set up. Ito ba ay hindi lang sa kapakanan ko bilang isang asawa, kundi kapakanan ng aking mga anak. Maybe we can encourage na maybe mag-lie down muna with each other. Parang ganun po ba? Or maybe para mag-pray talaga na, Lord, i-rebuild mo yung aking pagkatao kasi it has been 8 years na paulit-ulit and it's not easy for me to re-establish myself dahil nandun na yung lahat Masakit, no, Kuya Berwin, no? Talagang mawawarak ang lahat. Parang masisira ang lahat. Paano kaya yun, Kuya Bong, na parang kung sakaling paglaban po natin, ano ang kanyang gagawin? Alam mo, hirap na nga ako dito. Dagdag pa siya. Kasi, nako, yan po kasi ang maraming problema. Parang gusto na nga nila minsan, magpakamatay na. Kung di po pumatay, magpakamatay. Mahirap yun kasi based dun sa sinasabi mong senaryo, parang yung buhay na babae o na lalaki, nakatuon na lang dun sa asawa niya. Sa asawa niya. Na pag nawala yun, wala na siyang dahilan para mabuhay. Ang ano natin doon don't build your life on a person, ganon. Ang person na worth building your life on si Yesu Cristo lang. Ibig sabihin, marami ka pang pwedeng makontribute sa society, marami ka pang pwedeng gawin. Kung may anak ka, pwede mo pang alagaan. Hindi ibig sabihin nawala yung asawa mo, pabayaan mo na rin anak mo. May buhay ka pa hindi lang... Pero kay Erwin, alam mo, ang ganda nung sinasabi rin attorney, no? Pero alam nyo na dito natuwa Kasi sa babae, wala namang nakakalalaki. Walang ganun Kaya gusto ko yung, anong ginawa mo, Berwin, paano mo nabawi yung sa sitwasyon? Yan. Kasi at least ito, talagang experience to di ba? Oo, paano mo na... Yung ano po kasi, Kuya Bong, Kuya Erwin, attorney, yung habang pinag-uusapan po natin yung buhay mag-asawa, and we talk about contract and covenant, talagang si Lord lang And when we say the word covenant, sa buhay mag-asawa, lalo na kung nakakakilala kayo at sumasampalataya ka na wala ka nang kakapitan kundi sa Panginoon, dun mo malalaman yung lalim ng pundasyon ng inyong pagsasama bilang mag-asawa na kasama si Lord. Sa akin po kasi, Kuya Bong, pinanghawakan ko talaga si Lord Kasi nga, alam ko na may nangyayari, hindi ko po sinukuan yung asawa ko agad-agad. Hindi ko po siya sinukuan ng pansarili ko. Yung pagsuko ko po sa asawa ko, kaya naging victorious by God's grace, is sinuko ko siya sa Panginoon. Kasi hindi ko po siya kayang baguhin Talagang... Wala po. Kahit sinong makasalanan tao na bulag at nag-e-enjoy sa kasalanan, hindi yan basta-basta lalabas sa kasalanan. Bulag po yan. Kaya Kaya po sabi ko, Lord, sa'yo na to. Sabi rin ng digger pleader ko, Pastor Danny or Kiko, pag-pray lang natin. Hindi na natin siya kayang kontrolin. nga. And I think, Kuya Bong, Kuya Erwin, attorney, at the end of the day, ano man yung problema ninyo, walang ibang magbibigay solusyon. Kundi, pagluhod, panalangin, pagpapatuloy sa Panginoon. Alam mo, yun ang gusto kong maintindihan nating lahat. Yung sabi mo, di ba, parang what if ako na nga, destroyed na rin ako emotionally, mentally, pero God alone can restore Di ba? Kaya gusto ko yung sinabi mo. Kasi yung sa babae, babae kasi wala silang tinatawag na manly pride na ipaglalaban. Di ba? Tayo, nakakalalaki nito parang gano'n, di ba? Yun ang isang bagay na humanga ako doon sa sinasabi mo na talagang matuto kang bumalik sa Lord. O kasi importante ho ito, no? If we are struggling somehow in a situation, nakita mo yung pagkakamali mo, nakita mo ano nang gagawin ko, parang I feel like
useless na, parang nonsense, wala na akong saysay. Alam mo, una, ayusin natin muna yung relasyon natin sa Diyos. Instead of fixing our relationship with other people, let's fix first our relationship with God. And once na naayos yun, at least alam mo kung saan mo isusuko eh. Di ba? Alam mo saan mo isusuko. Kasi you cannot just surrender it to you. Para, ayoko na. Hindi. You surrender it to God. Now that you know that you're reconciled with God, you can surrender it to the Lord. Di ba? Yung situation mo. Ito, biro ko lang. Dalas ko binibiro eh. Kung nahirapan ka sa asawa mo, ibigay mo kay God. Mali mo, kunin agad. Hindi. Yung kunin siya yung pasanin. Yun. Pero gusto ko yung sinabi mo na yun. So, alam nyo, dito pa lang ang hirap na, no? Gusto ko pa sana magdagdag ng mga concerns ng iba. No? Pero napakaganda na itong ating napag-usapan kasi ang dami ho talagang mga tao ngayon na hirap sa relationships. Hindi lang na dahil niloko sila. Minsan nagluloko na lang talaga sila eh. No? Nagsasama sila, nagluloko na lang sila. No? Hindi nila iniisip yung kapalit nun, yung kabayaran nun, yung consequence. Meron yun eh. Hindi pwedeng wala yun. Tsaka maapektuhan yung mga anak, yung mga bata. Hindi lang anak, pati yung mga magulang. Lahat ng kasama dun sa relasyon na yun. Yes. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. Tsaka, yung sinasabi mo, Berwin, na isurrender mo kay God, hindi naman ibig sabihin nun na hindi mo aalamin yung gusto ng Diyos sa'yo eh. Di ba? Kasi gagawin mo yung part mo eh. What we're trying to say is this. Pag sinuko mo yung sa Lord, then you listen to God's instruction, step by step. Ano ba? Paano ba maging mabuting asawa? Kung ikaw yung lalaki, paano ka maging mabuting lalaking asawa? Kahit nasa kabila ng kalokohan ng ginagawa ng iba. Ngayon, kung ikaw naman yung babae at ikaw yung parang niloloko, paano ba maging mabuting asawang babae? Yung bang, dahil sa pagbabago na naranasan mo mula sa Diyos, yung pagsisisihan nilang mawala ka sa buhay nila. Di ba? In fact, even na wala pang nangyayari, live in such a way that you follow God, that they will regret your absence. Yun. Masarap pa, no? Masarap na, na paraan na mamuhay, no? Kunyari, tayo po, Erwin, nagsisisi ka pa pag wala ako. Siyempre, walang magpapahiram sa akin ng pera. Hindi, ang naalala kong quotation niya, nung narinig natin sa ating senior pastor, sabi niya, you won't realize that God is all you need until you come to the point that God is all you have. Amen. Pag si Lord na lang kailangan mo, dun mo ma-realize na siya lang talaga ang Maganda po, Kuya Bong, yun na-share nyo na kung isusuko mo yung asawa mo o yung problema sa Panginoon, maganda rin na matutunan mo rin kung paano isuko yung sarili mo. Yes. Kung yung listening to God's Word. Kasi hindi ko po yun kaya eh, kung ako lang eh. Sa marami kong kakilalang lalaki, especially in our industry before, nakilala ko ng tao sa TV, sa pelikula. So marami sa akin nag-uudyok ng hindi magagandang suggestion at saka payo. So sa akin po, nung nakilala ko yung Panginoon, dun ko naunawaan na kailangan ko sumuko kasi madumi din ako. Kasi makasalanan din ako. Kailangan ko rin magpatawad kasi pinatawad ka. Pinatawad ka lang din ng Diyos, eh, di ba? So, sino ko para hindi magpatawad? So yun po yun. Yun po yun eh. Yung lapit mo at pagyuko mo sa Diyos na madumi ka din. Doon mo maunawaan na niligtas ka. Sino ka para hindi magpatawad? Yes. Alam mo, ang ganda nung sinabi mo, no? Yung may mga kasama ka nagpapayo ng mali, di ba? Tapos naalala ko na binabanggit ka, may D-group leader ka eh. Alam nyo, crucial ho yung binanggit ni Berwin na yon. Kasi itong Christianity, no? May katawan ni Kristo eh. No, you're not solving it by yourself. Pwede mo isama yung kabahagi ng katawan. And praise God, sa CCF, meron tayong D-group eh, no? So from the D-group, nagtutulungan tayo. So gusto ko yun na sinabi mo, nabanggit mo si Pastor Danny, di ba? Kakatuwa, no? Kasi siya rin dumaan sa ganun naman, ano? Siya naman yung nanloko nata. No? Pero ayoko namang ikwento pa yung buhay niya. Pero narinig naman marami ng tao yun kasi nalabas din naman sa TV yun. Pero yun, importante ho yun. No? Meron din tayo mga tamang kasama to support us emotionally, to pray with us, di ba? And to also teach us on what to do. Kaya ito naman po sa Payong Kapatid, dagdag tulong lang din ho kami.
Pero alam niyo, ang bilis ng oras. Hindi yun natin pwedeng alakayin ng mas malalim pa. Pero abangan niyo yung masusunod na episode kasi related pa rin po sa ganitong bagay. Ano? Pero, kuya, wala kasi si Tosca magsasabi, bigay na kayo ng inyong mga words of encouragement. No? Pero wala tayong magawa. Di ako na lang din gawa. Words of encouragement. Oo, Sa'yo ba yan? Hindi, kayo na muna po. Kasi para ako na mag-ending sa ating usapin. Hindi, ang pag-aasawa, na yan, it's a serious matter. Tsaka for life yan. Ang pinapayo ko sa mga kina-counsel ko, kung kayo mag-aasawa, it's not an individual unity. It's not an individual na pagsasama. Family yan ang involved. Kaya ako, yung kunyari nag-asawa ako, yung family ko kasama yan. Family ng mapapangasawa na pangasawa ko, kasama dapat yan. Kasi eventually they will be involved in your life. So isipin nyo na lang yun. It's between you and your wife or you and your husband, pero eventually kasama yung mga pamilya niyo. Isipin nyo rin yan. So you seek your approval. Baka doon hindi kayo approval ng nanay, tatay, yung sino man malapit sa kanila, yung kapatid, ganyan. Siguro what I always share sa aking mga clients, siguro yung mga nagsisik ng counseling, na especially pag Christian, is to pray first before the Lord. Kasi kung ang Diyos naman sabihin natin talagang sukol ka na at maaari na mag-file ka ng any case or annulment, papaboran ka naman ng Panginoon kung yan ang gusto niya. Diba? Hindi natin masasabi na in every cases, victory and miraculous cases. Pero one thing for sure is that kapag inayunan at sinang-ayunan ka ng Panginoon, lahat ibibigay niya sa'yo tamang tao, tamang huwes, tamang judge, diba? Even finances, kasi hindi naman ganun madaling mag-file ng any annulment cases. Pero ang ganda nung sinabi ni Kuya Erwin na marriage is something more about establishing family life. Diba? Yun yung oftentimes people or spouses being too oppressed with their own emotions that they forgot paano na yung mga anak nila, paano yung magiging epekto nito sa family life. Because that same context and same cycle of marriage will repeat lang din dun sa kanilang mga anak if hindi mako-correct agad. So, again, pray first to God na, Lord, ano ba dapat kong gawin? Parang masyado na ako nako-corner ng lahat ng emotions, pangyayari, and even any abuse that I receive from my spouse is to pray first to the Lord. Tapos ang Lord, gaya nga ni Kuya Berwin, ang Lord magsasabi sa'yo, maging mabuti ka, gagayad ka ng Lord in the right wisdom, and then God will make it happen. Di ba nga sabi sa Hebrews 12:2 na who is the author of our faith is also the perfecter of our faith. And Jesus yon. So let us fix our eyes kay Jesus na parang, Lord, sa'yo na to lahat. Parang ikaw na bahala. Whatever it is, whatever outcome it is, whatever manner na gusto mo paano ayusin ang aming sitwasyon, sa'yo ko ibibigay kasi walang imposible sa'yo at ikaw ang aming Redeemer. Yeah. Erwin. Kuya Erwin, attorney, siguro ang payong kapatid na pwede ko ma-share is, I always share this, yung sometimes God has to break us in order to build us. So, yung pagsuko natin, kasama yon, hindi siya madali, pero dun tayo bubuhay ng Panginoon. So, kahit mahirap ang buhay, kahit anong problema, kasamahan tayo ng Diyos kasi He is in control. And anything under His control is never out of control. In the end, it will be a smooth finish line. Mahirap lang yan habang kumakarera, pero napakabuti po ng Diyos. Huwag kayong kumapit sa iba. Sa Diyos po kayo maniwala at kumapit. It's very good. Ay, nako. Napakaganda po ng mga payo ng mga kapatid natin. At ito lang din po masasabi ko. Una-una, marriage is God's design for us to see the unconditional love of Jesus Christ to the church. Kaya nga, lagi sinasabi, husbands, love your wife just as Christ loved the church. Wives, submit to your husband. Sabi niya, just as you submit to the Lord. Kasi po yan ang larawan. Kaya isipin lang ninyo, kung tayo kaya isuko ng Diyos, what would you feel?
Kaya alam niyo po, lahat tayo, haharap tayo sa Panginoon Diyos. It's not about just having a happy life, kundi yung we are happy because we know God smiles at us. No, kasi we're doing according to His will. Kaya po minsan, maaring masakit yung mga pipiliin nating sumunod sa Diyos. Pero yung sinasabi ni Berwin kanina, yung ending. Yung ending, you may not see it in your lifetime, pero ang pinakasusi, when you face Him, masasabi ng Lord, anak, well done. You are indeed good and faithful. Enter into my rest. Kasi finally, we are the bride of Christ. Di ba? Siya pa rin yung ating groom. And praise God, siya ang pinaka-importante sa lahat. Ganun pa man, while we are still here on earth, gusto ng Diyos maging matagumpay din tayo by first surrendering to Him. Hindi tayo manalo on our own, but we are to totally depend on Jesus. Ang tanong lang po, si Jesus ba talaga ang sentro ng buhay mo? If He is not yet the center of your life, I pray, ngayon po, sumuko ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, wala na po ako. You are the only person I have. And I thank you because you died for my sin. You rose again from the dead to give me new life. And thank you, Lord, that you are alive and you are with me. And I invite you into my life. Lord, pangunahan niyo po ako. At kayo na maging kasiyahan ko, hindi asawa ko. At kung may bonus ako at ibabalik mo sa akin, praise the Lord. Kung hindi naman, masaya na ako kayong kasama ko. Yun po. So, mga kapatid, dito po talaga sa buhay, ang dami natin pinagdadaanan. Pero ano man ito, umulan man, Umaraw. O bumagyo. kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Payong Kapatid. Kapatid. Oops, sandali. Si Berwin ka. Yahoo!